At ngayon po ang huling chapter na atin pong pag-aaralan for the book of Ezekiel. At magandang encouragement din po sa atin ito at magandang teaching dahil ito po ang magbibigay sa atin ng assurance at confirmation na hindi po tayo iiwanan ng Diyos ngayong linggong ito, ngayong bagong linggong ito. So, happy Monday sa lahat. Ang title po ng ating pag-aaralan, paki-live comment na lang po, The Lord is There. The Lord is There. Amen. Yan, the Lord is there. Ezekiel chapter 48, the Lord is there. Praise God. Title pa lang, may assurance na. Amen. The Lord is there. Okay. The Lord is there. Amen. So, God's final promise, ang pangako naman ng Panginoon sa atin, that His presence will never leave us and He will never forsake us. At ganito rin po ang pinangako ng Panginoon sa kanyang mga tao, sa mga Israelites. His presence will never leave His people again. So Ezekiel 48 concludes the prophet's vision with a description of the divisions of the land among the tribes of Israel and the final design of the holy city. So at first it might seem like just a list of boundaries, but its message is deeply spiritual. God restores unity, order, and His presence among His people. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa Book of Ezekiel, sa kabila ng pagtalikod ng paulit-ulit-ulit ng mga Israelites, the people of Judah, sa ating Panginoon, sa huli, ang pangako pa rin ng Panginoon ay hindi niya pababayaan ang kanyang mga nasasakupan. And the last words of the book summarize its entire message. Ano po ang sabi dito? And the name of the city that time on will be the Lord is there. Or Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. Ezekiel chapter 48 verse 35. Ezekiel 48 verse 35. Ang galing, no? Kasi imagine niyo yung pinakahuli na verse dito sa huling chapter ng Ezekiel chapter 48 is a confirmation. Yung pinakahuli na sinabi dito, and the name of the city from that time on will be the Lord is there. At ito po ay confirmation ng Panginoon after all ng mga bagay na nagawa mo. Sa lahat ng mga bagay sa lahat ng mga pagkakataong tumalikod ka sa Diyos, sa mga pagkakataong nakagawa ka ng mga kasalanan, naging pabaya ka, nawala ka sa relationship mo sa Panginoon, but at the end of this chapter, the end of this book, pinakita, the Lord is there. Nandyan pa rin ang Panginoon. Hindi siya nawala. Hindi niya tayo kayang iwan. Lagi siya, ang pag-ibig niya ay palaging nandyan. Ngayong mga panahong to na nasa dispensation po tayo ng grace ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos, kaya tayo nabubuhay. Napakasarap pong maunawaan na nandyan po palagi ang Panginoon. Ilang beses na tayong paulit-ulit na bumagsak, nadapa,
Pero 'di ba ang Panginoon ang palaging bumubuhat at nagtatayo sa atin? Hindi po ba sa mga panahon na nag-breakdown ka, sinong tumulong sa'yo? Minsan di mo naman nakita sa mga tao eh. Pero nasumpungan mo sa Diyos. Ang Diyos ang nagpahid ng iyong luha. Ang Diyos ang nagpagaling sa'yo, ang nagligtas sa'yo. Truly, the Lord is there. The Lord is there. After all the judgment, after the exile, after the despair, lahat ng iyon na nangyari sa people of Judah, after nun, the story ends with hope and presence. Kung bakit tayo ngayon at nagsasama-sama dahil kay Lord, siya ang nagdala sa atin dito. Amen. Yes, hindi natin deserve. Wala tayong kahit na anong hindi tayo karapat-dapat. Wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. We don't deserve anything. Pero ang Lord, napakabuti. God's glory. Diba doon sa Ezekiel chapter 10 to 11, nakita natin doon na nawala ang presence ng Lord. Pero ngayon po ay nanatili. It has now returned permanently. Permanently. Mga kapatid, ang encouragement sa atin ng Lord, kahit bumitaw ka sa Kanya nitong mga nakaraang mga panahon ng buhay mo, hindi nawala ang Kanyang presensya sa buhay, sa sayo. Amen? Hindi siya nawala. God is always there to reach us out. Alam mo yung parang laging inaabot ng Panginoon ang Kanyang kamay. Sa mga panahon na parang nawawala ka, inaabot ng Panginoon ang Kanyang kamay. Ano po ang ating tugon? Manunumbalik ba tayo? O hahayaan natin na nakaabot lang ang kamay ng Panginoon? Ito po ang picture, ito ang illustration ng maraming mga tao ngayon. Ang Panginoon gusto silang baguhin, pagalingin, bigyan ng bagong buhay, ng kaligtasan, pero hindi nila inaabot ang kamay ng Diyos. Pero tayo po dito sa community po natin, tayo po yung mga tao na nakita natin inaabot ng Lord ang Kanyang kamay at sinabi natin, Lord, sasama po ako sa iyo. Lord, hawakan mo po ako ng mahigpit. Amen? Hi, Vern. Siya po ang magdadala sa atin. Siya po ang laging hihila sa atin pabalik. Manumbalik ka, anak. Manumbalik ka sa akin. Sapagkat walang buhay apart from the Lord. Para tayong nabubuhay ng walang direksyon, ng walang purpose, and right after this life, what is next? Ano ang susunod? So God is here. Nangungusap ang Diyos sa iyo. Hindi aksidente kung bakit nandito ka ngayon. May gusto siyang patunayan sa buhay mo. Amen. Babalik tayo sa Panginoon. God bless po Ate Jackie. God bless, God bless. Napakalaki, tama. Napakalawak ng pagmamahal ng ating Panginoon. Good morning, Jerry. Good morning, Jerry. Good morning po sa lahat ng mga nanonood dyan. Kay Naisali, God bless you po. God bless you all. More strength that comes from God. So, 3 powerful lessons. 3 powerful lessons from Ezekiel chapter 48. Mula po nung nanumbalik kami sa Panginoon, naging magaan po ang araw-araw namin. Amen! Ang feeling ko kapag nandito ako sa devotion, first time ko palagi kasi palagi excited. Amen po. Amen and amen. So the first point, first powerful lesson, God restores order where there was chaos.
God restores order where there was chaos. Ang nakakatuwa, kasi ang month of October, which is the 10th month, it signifies divine order. At lagi kong nakikita itong word na to, order, nagkakaroon ng alignment sa mga teachings. Kaya talagang pinapatunayan sa akin ni Lord, may mga iaayos siya. And prepare your heart, brothers and sisters. Ikaw na nanonood ngayon, may iaalay ng Diyos, maaaring may tanggalin siya sa buhay mo at papalitan niya ng mas maganda. O magkakaroon ng mga pagbabago sa buhay mo, but at the end of the day, para sa kaayusan mo yan, kapatid. Iaayos ka ng Diyos. Ilalagay ka niya, kung para po tayo mga pieces of puzzle, ilalagay ka niya doon sa tamang lugar. Doon ka sa most suited. Doon ka sa lugar na yon. Okay? So, tatanggalin ka niya dyan sa sitwasyon mo upang dalhin ka sa mas maganda. And you are most anointed and you are most blessed when you are in the right place. Doon sa lugar na kung saan umuulan ng pagpapala, dadalhin ka ng Panginoon doon. Ihahanda ka ng Diyos. Alam niyo po, ang buhay Kristiyano ay hindi po buhay na palaging masaya, rainbows and butterflies. No. Ang buhay po nating mga Kristiyano may pagsubok, may mga suliranin, may mga kabigatan po iyan. Masusugatan ka, madadapa ka. Hindi po ito buhay na napakalaging saya, na wala ka ng problema. Hindi po. May mga problema at pagsubok pa rin. Hindi mawawala ang mga bagay po na iyan. Pero bibigyan ka ng kapayapaan, kagaanan ng Panginoon. Malalagpasan mo ang lahat ng problema. Makakayanan mo ang lahat ng pagsubok dahil meron kang pananampalataya sa Diyos. Ibibigay mo sa Panginoon ang iyong pagtitiwala. Lord, let your perfect will be done. I surrender my will to you. I surrender my ways to you, Lord. Kung anong gusto mo, Panginoon, doon po ako. Iayos mo ang aking buhay. Sino na po dito yung sawang-sawa na sa dati niyang buhay? Sawang-sawa ka na ba? Pagod ka na ba? Ito na, iaayos ka na ng Diyos. Iaayos na, magkakaroon ng divine order sa buhay mo. Magkakaroon ng divine alignment ang buhay mo ngayon. In Jesus' name. In Jesus' name. Each tribe dito sa Ezekiel 48 is given its rightful inheritance. Rightful inheritance. After years of disobedience and exile, God restores both justice and balance. Sa kabila ng lahat ng ginawang pagsuway ng mga Israelita, sa kabila ng kanilang pagtalikod, inayos pa rin ng Diyos. Binalanse pa rin ng Panginoon. God is a God of restoration. God is a God of restoration. He knows how to put broken pieces back in their rightful place. Kahit gaano ka pa kabasag ngayon, kahit gaano kadurog ang iyong puso, di ba like kong sinasabi, right after the crashing and the breaking will be your greatest breakthrough. After all that hurting and painful crashing and breaking, next is your breakthrough, your miracle. God is a God of restoration. When your life feels scattered or out of order, remember that God can realign everything. He brings peace out of confusion and purpose out of pain. Ulitin ko po. He brings peace
out of confusion, and purpose out of pain. Amen. He brings peace out of confusion and purpose out of pain. Amen, Bird. Amen. May plano ang Panginoon sa iyong buhay. Okay? God can restore you. Pastor, bakit napakagaan ng lahat at peaceful kahit ang dami ko pong problema? Praise God, September! Kasi sinasamahan ka ng presensya ng Diyos. Kaya kahit ang daming problema, iba ang pakiramdam. Amen. God restores order where there was chaos. Magulo ba yung buhay mo? Ka mag-alala. Nire-realign lang ng Diyos. Ilang taon ka na ba naghihintay? Ilang taon ka na ba na nananalangin sa Diyos? Wala pa ring tugon? Pagod ka na ba? Nagsasawa ka na bang manalangin? Wag. Kung paano ka nananalangin with all passion before, hanggang ngayon, binabalik ng Panginoon sa iyo yan. Huwag kang mapagod. Pastor, alam ko hindi po ito aksidente na nakita ko kayo. Magdagpo, di ako nakatulog. Amen. At ngayon, bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos. Share, God bless you and sa iyong family. Yakapin po kayo ng Panginoon. Hindi po madali ang mawalan ng mahal sa buhay, pero pinagkakatiwala po natin sila sa Lord. May request po ako sa inyo, mga kapatid. Kapag kayo po ay nandoon sa isang sitwasyon na may makikita po kayo na, kasi lahat naman tayo eventually ay mawawala sa mundong ito. I just have a request. Ito lang ako sa baba. Amen po, heartily given. God bless you po. Kapag meron po kayo mga kilala na nandoon na po sa kanilang deathbed, kagaya po ng ginawa ng isa dito sa atin, na tumawag siya, nag-video call kami. Sabi niya, Pastor, pag-pray mo po yung nanay ko kasi 50-50 na, pag-pray niyo po siya. Kasi gusto natin na kahit mawala tayo sa mundong to, mapupunta tayo sa buhay na walang hanggan. At ang katotohanan po, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas at tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya kung may mga kakilala kayo, kaibigan o mga tao na nakakilala nyo na mamamatay na, eventually ganun din tayo, tawagan nyo po ako. Ipag-pray po natin sila. Kung nahihiya kayo, Pastor, mag-text kayo sa akin or mag-chat kayo. Pwede nyo po bang ipag-pray ito na prayer of salvation? Kasi napakahalaga ng kaluluwa. Kaya kahapon, alam nyo, kahit napagod na ako sa buong araw, nung nag-chat sa akin, nung tumawag sa akin yung ka-churchmate namin, sabi niya, Pastor, yung nanay daw ng asawa niya, nasa ospital na, 50-50 na, pumunta ako dun sa ospital. Buti na lang may sasakyan yung isang kaibigan ko. Kaya madali kami nakapunta doon kasi hinahabol ko yung kaluluwa, hinahabol ko na kahit anong mangyari sa aming mga buhay, sa katawang lupa natin, ang mahalaga yung kaluluwa natin ay naligtas. Yung kaluluwa natin ay doon pupunta sa buhay na walang hanggan. Kaya hinabol namin yun. Nagpunta kami dun sa ospital agad-agad. Pinag-pray namin. Pinatanggap ko sa Panginoon. Kasi ganun po Ngayon kung kayo may mga ganyan din kayong sitwasyon na kailangan talagang mamaalam na, sana maalala nyo po ako na, Pastor, ipag-pray po natin. Pwede po ba kahit tumawag kayo sa akin? Tumawag kayo sa akin. Pag-pray natin yan. Mahalaga ang kaluluwa. Napakahalaga. So kahit through video call, kahit tawag, mahalaga may makapanalangin sa kanila. Okay? So wag po kayo mag-atubili. Ipagtawagan, i-text nyo ako, i-chat nyo ako. Okay? At ipapanalangin po natin sila.
Amen. Amen, Vern. So yun po, at kung malapit kayo dito sa Bulacan, kung kakayanin, mapuntahan agad natin eh. 'Di ba? So again, I consider you as my churchmates. I consider all of you mga kapatid ko sa pananampalataya. So pwede po. Hello, J. Eugenio. God bless you. Kapatid, God is always. Pastor, paano kung nawala na po? Bibigyan ko po kayo ng katotohanan. Ang mga tao na nawala na po sa mundong ito, dalawa lang po ang patutunguhan nila. Ang buhay na walang hanggan, kasama ng Panginoon, o sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. So, dalawa lang po iyon. Kahit po i-check nyo sa Bible, kung magbabasa po kayo, dun lang po talaga ang patutunguhan ng tao. Right after death comes judgment. May paghuhukom. Kaya, ang lahat ng mga taong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na nampalataya sa Kanya ay mapupunta sa buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga tao na hindi nakakilala kay Jesus, hindi natin alam. Baka malay nyo, nung time na nasa deathbed sila, mamamatay na sila, baka naalala nila ang Panginoon, tumawag sila kay Jesus at nagkaroon sila ng kaligtasan. We never know. Hindi natin alam. Okay, kaya po, again, ako po ino-offer ko na yung sarili ko na kapag may mga kakilala kayo na alam niyo po, ang kamatayan, pwede po yan biglaan, pero pwede sa biyaya ng Diyos, bibigyan niya pa ng pagkakataon ang isang tao na, di ba, ma-ospital, tapos kahit papaano ay mabuhay pa ng ilang mga araw. Ganun po yan ang nakakatakot kapag biglaang pagkamatay. Kasi kapag biglaan at walang pagkakilala sa Lord, hindi natin alam. Pero yung mga nasa ospital, sa biyaya at tabag ng Diyos, kaya pa po nating ipanalangin, kaya pa nilang tumanggap sa Panginoon. No? So, huwag na nating hintayin. Ngayon pa lang po, kung may mga pamilya kayo na hindi pa nakakakilala sa Lord, pray. No? Pray. Paano po kung di nabinyagan? Ang baptism po ay hindi po ano yan sa salvation. Hello, Ate Sasha. Good morning po. So, ang baptism po kasi, ang water baptism ay public declaration ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Pero ang salvation ay nakukuha natin sa pananampalataya natin kay Jesus. Pastor, pwede po ba kayo? Sige, mag-chat lang po kayo sa akin. Sobrang bigat na po kasi. Chat lang po kayo. Kung titingnan niyo po yung Bible, I don't know kung ano mga paniniwala niyo, kasi sabi ko nga po, biblical based po tayo. Kung ano lang po yung sinasabi ng Word of God, dun po tayo. At wala pong purgatorio sa salita ng Panginoon. Yan. So, pwede po kayo magbasa rin ng Bible para makita niyo po mismo yung mga kasagutan. Yes, nire-align tayo ni Lord. Amen. God bless you sa may mga exam. Amen, amen. God bless you po. Ayan. So, yun po. So, nasa na tayo? Kaya po yun, ha, mga kapatid. Nawa po maalala nyo ako kapag may mga dapat na ipag-pray. Mag-chat lang po kayo sa akin dito sa TikTok or sa Messenger. Pwede po kayo mag-chat. Or tawag kapag mga sobrang mga emergency, mga kapatid, ha? Kapag emergency, mag-chat kayo sa akin. Napakahalaga ng isang kaluluwa. Napakahalaga. Okay? Pastor. Or pwedeng kayo na. Pero kung hindi nyo kaya, tawag kayo. Kung natatakot kayo. Okay? Basta tawag. Huwag kayo mag-chat kasi pag chat, baka medyo matagal ako makapag-reply. Kapag emergency, tawag kayo sa akin. Yung mga emergency cases po, mga emergency cases. Okay, so go. Punta kayo dito sa profile ko sa link, mag-join kayo dyan.
mag-join kayo sa GC. Okay? Ano po meaning ng Matthew 7:21 to 23? Tingnan natin. Sabi dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, but only the one who does the will of my Father in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons, and in your name perform many miracles. Then I will tell them plainly, I'll never knew you, away from me, you evildoers. Ito yung sinasabi natin na the bitterest words na pwede nating marinig sa Panginoon. Kasi po, pagdating po ng ating paghaharap na po tayo sa Panginoon, marami mga tao ang magsasabi, Panginoon, hindi po ba tumawag ako sa iyo ng Panginoon, Panginoon? Diba? Nagpalayas ako ng demonyo, nagpagaling ako ng mga may sakit, tapos sasabihin sa iyo ng Panginoon, hindi kita kilala. Away from me, you evildoers. Because God knows the motive of our heart. Ginagawa mo ba yan only for performance? Ginagawa mo ba yan para sa Panginoon talaga? Nababatid ng Diyos ang tunay na motibo ng atin pong mga puso. Alam ng Panginoon. So, hindi tayo dito para maglingkod lang sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, personal relationship with God. Hindi tayo after the kingdom. We are after the King Himself. Okay? So, kung naglilingkod ka pero wala ka namang personal na relasyon sa Panginoon, mag-isip-isip ka. Dahil mas gusto ng Panginoon ang personal na relasyon. Nananalangin ka, nagtitiwala ka, sumusunod ka sa Kanya. Okay? Hindi mo kailangang ikatakot. Actually, dapat maging masaya ka. Kasi bakit? Malapit na mag-rapture o nada. Okay? Excited tayo sa rapture of the church. Okay? Kaya nga po, double time tayo ngayon eh. With urgency, di ba? With urgency. Ay, baka maiwan ako. Nako, wag! Mag-ayos ka na. Mag-ayos na tayo ng buhay natin. Di ba? Yung mga sure na masasama sa rapture, excited yan. Kaya ngayon, ayusan ng buhay. Di ba? Ayusan tayo. Magpapabago tayo ng buhay sa Lord. Kaya hindi tayo natatakot sa rapture eh. Kasi bakit? Lord, gusto ko magbago yung buhay ko eh. Gusto ko nakasuko. At kung makakagawa man tayo ng mga pagkakasala, bangon ka agad. Lord, forgive me. Repent ka agad. Repent agad. Huwag nating i-take advantage po yung biyaya ng Panginoon. Tayo pong mga nagtitiwala sa Panginoon, makakaasa tayo ng tunay na kaligtasan. Okay? So, huwag mong katakutan. Repent. Okay? Turn away from your sin. Follow Jesus. No turning back. Amen. So, number 2. Second point. God values unity among His people. God values unity among His people. Yan. God values unity among His people. So, dinivide na po yung land sa time po na ito. The divided tribes, north and south, ano nangyari? Yung mga divided po na iyan, di ba, dinivide sila, they are united again, the north and south. This shows that God's restoration always includes reconciliation. Kung ano ang ni-restore ng Panginoon, no? God's restoration always includes reconciliation. At kung mapapansin nyo doon sa prayer and fasting na ginawa po natin, di ba? Bakit kailangan na iayos ang ating mga puso doon sa mga tao na nakasakit sa atin? Sa mga tao na meron pa tayong nararamdamang hurt sa kanila, di ba? So nagkaroon ng reconciliation. Hindi lang kayang ayusin ng Diyos ang buhay mo, mga kapatid. Kaya niyang pag-isahin muli ang mga pusong nagkawatak-watak. Kaya niyang pag-isahin muli
ang mga pusong nagkawatak-watak? May problema ka ba sa pamilya mo? May problema ka ba sa relationship mo sa iba? Habang inaayos ng Panginoon ang buhay mo, unti-unti niya rin inaayos ang relasyon mo sa iba. Kaya yung mga dating basag, sira, wasak, unti-unting binubuo ng Panginoon. Hanggang sa maglapat, manumbalik, at yung mga lamat ay lalagyan ng Diyos ng napakagandang pag-ibig niya na yun po ang magiging glue, magdidikit sa inyo upang manumbalik ang inyo pong relationship. Maraming umaasa sa inyo ngayon na yung asawa ko, iniwan ako, ba't ganito yung ginawa ko? I pray na yung hurt na nararamdaman mo ngayon ay i-turn ng Lord into peace. That hurt na nararamdaman mo, ipagkakatiwala mo sa Diyos at yung sakit na yan ay gagawin ng Panginoon na kalakasan mo. Magiging lakas mo yan. In Jesus' name. Bakit? Hindi dahil sa iyong kagalingan, kundi dahil sa biyaya at presensya ng Panginoon. Unity is a sign of God's presence. Tunay na nandoon ang presensya ng Panginoon kapag nagkakaisa ang mga tao. And in the church, kagaya ng topic namin kahapon, ang topic kahapon, standing as one church. Standing as one church. Tingnan nyo yung ginawa nating donation drive. Ano yung mga bigay-bigay natin? Sinasabi natin, naku, maliit lang po to, pasensya na pastor, 100, 200, 500, 1,000, etc. Diba? Pero nung pinagsama-sama natin, umabot ng 34,000. Kaya po bukas ay magpupunta na po kaming Cebu para ibigay sa mga tao na apektuhan ng lindol yung blessing na ito na galing din sa ating lahat na pinagsama-sama natin. Kapag merong unity, nagkakaisa tayo, hindi natin tinitingnan ang halaga, hindi natin tinitingnan kung anong mangyayari. Amen? Ano nangyari? Lumaki ng ganon, 34,000. At hanggang ngayon, may mga nagbibigay pa. God is good. Diba? Ang mga maliliit, pag pinagsama-sama, lumalaki. Ganon din sa atin. Ang mga tao na nagkakaisa ay kayang gumawa ng dakilang mga bagay. Kaya tayo dito sa atin pong community na ito, alam ko malaki ang gagawin ni Lord dito. I can feel in my heart, malaki ang gagawin ng Panginoon sa community po natin. Makaka-reach tayo ng maraming mga kaluluwa for the glory of God. All for the love of God. Amen? Yes, about unity, di ba? Ang laki. Amen. Kasama natin ng Diyos. Magkaisa ang magkakapamilya, ang magkakapatid, lahat. Sige po, sa lahat na mga gustong humabol at magbigay, ayan, Shia Chris, sila Ate Rose, sa GC, nandoon po yung natin, nandoon yung instruction. So, pwede po kayong humabol pa. No? Kahit nandun na tayo sa Cebu, pwede pa rin po. Huwag niyong mamaliitin ang maliliit na bagay. Ha? Huwag kayong humingi sa akin ng pasensya. Pastor, ito lang yung nakayanan ko. No! Malaking bagay yan. Imagine mo yung 100 mo makakarating ng Cebu, makakatulong sa mga apektadong pamilya, makakakilala sa Lord. Amen? And through this community, through this heart-to-heart community po na ito, kahit po nagtatrabaho kayo sa ibang bansa, mga OFW, o kung talagang busy po kayo, 'di ba? Yung share yung blessing, kahit nagtatrabaho kayo diyan, na-execute, nakaabot ng mga tao. Kasi without your support, hindi naman natin magagawa 'to eh. Hindi natin siya magagawa. Kaya po malaki ang naitulong, na suporta po natin to make this mission possible. Hindi na siya mission impossible. Mission possible because of your generosity.
Kaya po si Lord, tama, si Lord ang magbalik ng lahat ng pagpapala sa inyong lahat na mga sumuporta sa gawain pong ito. Yes, ganun pa gagawin ko. Mag-share ako ng Word of God. Di sa halaga, pero sa laki ng love nyo na tumulong. Tama. Hindi talaga nakatingin ng Lord sa amount eh. Nakatingin siya sa puso mo kung ba't mo siya ginawa. Kaya excited ako. Okay, ilalive natin lahat yan. Kaya pag-pray nyo rin yung battery ng cellphone ko at power bank. Lahat ng mangyayari sa Cebu. Ilalive po natin yan. Sige po, Ate Eileen, i-check ko po. Sa lahat ng mga gusto pang mag-abot ng tulong, nasa GC po. Nasa GC. Okay? Nandun yung instruction. Pwede kayo mag-chat sa akin. Bawat sentimo, kahit yung pinaka-point ng bigay nyo, 34,000 something, 0.56, lahat yan. Yan, lahat yan. Para sa mga tao na apektuhan. Sana umabot ng isang quart. Alam niyo, nakikita ko isang quart, tapos magkukuha ako ng sound system, mag-share ako doon ng Word of God. Magmi-minister tayo doon. Excited na ako, Lord. Sobrang excited ako sa gagawin ni Lord. Amen. Hindi ko alam, pero talagang halong kaba. Halong kaba, excitement, pero nangingibabaw na ang daming kaluluwang marireach. Yun talaga eh, yung makapakinig sila ng Word of God, tapos iba sa pakiramdam. Kaya abangan nyo po tayo lahat doon. Ilan na ba tayo ngayon, guys? And praise God, 29.6, 400 na lang. 400 na lang, magpaparaffle na tayo ng mga shirts. So mag-celebrate tayo pag umabot tayo ng 30,000, mga kapatid. Last 400 followers for the glory of God. Grabe, para tayo mga YouTuber, no? Saan sa Cebu kayo, Pastor? Sa Bogo na po mismo. Baka sa Bogo na. Praise God, praise God. So if there's a division, if there's division in your home, church, or relationships, allow God's Spirit to rebuild the bridges. Again, if there's division in your home, church, or relationships, allow God's Spirit to rebuild the bridges. Okay, kasi po, lagi ko namang pinapaalala ito, na kapag hindi ka nagpatawad, ikaw lang din yung talo. Ikaw lang din yung lugi. Because forgiveness is a choice. At ang pagpapatawad po ay, alam nyo, madaling magpatawad. Ang mahirap po yung healing. Medyo matagal po yung healing yung paghilom. Kasi hindi mo agad makakalimutan yung ginawa sa'yo. Pero pwede kang magpatawad. Forgive. Just as the Lord has forgiven all of us. Forgive. And after that, hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo na agad-agad mawala yung sakit. But healing takes time. Healing takes time. Damper Sol. Yan. Pupunta po kami dyan. Pwede kayo makipag-coordinate sa akin. Kung meron kayong malaking community po dyan na nangangailangan, pupuntahan po namin kayo. Chat nyo po ako, ha? Yes, direct po. Ako mismo ang pupunta po. So, praise God, at least nandito ka. Ako po mismo yung pupunta sa inyo. Direct. Tama lang talaga na direct. Sige. Magdadala po tayo. I-chat nyo po ako, ha? I-chat nyo po ako dito sa sa TikTok. Yan, praise God, nagdadala ang Lord ng mga tamang tao sa atin. Yes, tulungan tayo ni God. Sige ha, Dampers, lol. Please chat me. I'll be there tomorrow. Po.
Pwede bang mag-pray tayo saglit? Lord, napakarami po nangangailangan ng tulong sa Cebu ngayon. Mga taong walang makain, walang mainom, walang matirhan, Panginoon. At we are praying, Lord, na humipo pa po kayo ng maraming mga volunteers, mga tao, NGO, LGU, Lord, organization, volunteers, Lord, na magtutulungan upang maipaabot ang kanilang tulong sa mga taong ito na nangangailangan. Lord, help them. Be merciful to them. Be gracious to them, O God. In Jesus' name. I-guide mo rin po yung biyahe namin tomorrow. God, bless us. Protect us, Lord. Walang gawa at plano ng kaaway ang makapanaig, Lord. Ingatan mo po kami. In Jesus' name, maging tapat po kami sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Hallelujah. At ang puso po namin ay tanging sa iyo lamang. Panginoon, maraming mga tao at kaluluwa ang mabalik sa iyo. In Jesus' name. Amen. We'll be there. I-chat nyo ako, ah. Opo, Ate Rose. Siya. Si Jericho, pamangkin nyo. Siya yung kasama ko bukas. Slight K, dito lang po kayo. Okay? Dito lang po kayo. Nakinig lang po kayo. Damper, makinig lang din po kayo. Dito muna po kayo. Alam ko na mahirap po yung sitwasyon nyo dyan sa Bogo. Pero nandito po kami, okay? Nandito po yung community. We will help. We will reach out. Hanggat kaya po natin. Yes. Mag-reply po ako after ng devotion po natin. Yeah, all for the love of God. All for the love of God. Yes. Dadala po kami water and food. Water and food. Yun po talaga yung gusto namin, water and food na mapadala. Kaya ayoko rin po magdala ng pera kasi hindi natin alam kung direkta ba sa mga tao eh. Sige po. We'll be there tomorrow hanggang Friday. Ang daming nangangailangan. Amen. Sige, titingnan po natin kung hanggang saan po yung maaabot po natin. Sige po, mag-chat po ako sa inyo. Yes, direct sa mga tao. Kaya talaga actually may nag-book lang din ng ticket ko. Hindi natin kinuha yung ticket doon sa natin, sa donation. Merong nag-book ng ticket ko. May sumagot. Kaya praise God. Amen. Okay, ingat po. Amen. Salihan niyo po ng mga atin. Sige po. We will pray na, Lord, magpadala ka pa ng maraming mga tao na tutulong at magdodonate sa atin. Mahirap yung pinagdadaanan po nila. Okay po. Magchat-chat po ako sa inyo. Usap po tayo mamaya. Alam niyo kung bakit sa labas sila natutulog tsaka bakit gusto nila ng tent? Kasi po, nakakatakot tumira sa loob ng bahay kasi syempre may mga aftershocks pa, so hindi natin talaga hindi natin sila masisisi. Yes. Tsaka nakakatakot pag nasa loob ng bahay, kaya may mga aftershocks pa rin talaga. Oo. So ang kailangan nila mga tents talaga. So let's see, ha? Basta ate, mag-chat na lang po ako. Yung iba wala ng bahay. Grabe. Let us pray for all our kababayan in Cebu. Let us all pray for them. Okay, so number 3, tapusin na po natin ang ating devotion para makapag-prepare na rin po. Baka mamayang gabi ay bumiyahin na rin po kami kasi maaga yung flight namin bukas. Parang dapat 3:00 nasa airport na kami. So, magpe-prepare na rin po kami ngayon. So, number 3 and the last. Ito, sarap sabihin. God's presence is the greatest promise.
God's presence is the greatest promise. Praise God. God's presence is the greatest promise. Marami tayong mga pangangailangan, marami tayong alalahanin, marami tayong mga bagay na gusto. Pero ang pinakamithiin po natin at nasain po natin ay ang presensya ng Panginoon. Ang presensya ng Panginoon. After all the prophecies, visions, and warnings, the story of Ezekiel ends with one powerful assurance. God's presence will dwell among His people forever. God's presence will dwell among His people forever. The story of redemption always ends with God dwelling with His people. Hindi po aksidente kung bakit nandoon sa huling chapter at nasa huling verse ng Book of Ezekiel ang katagang ito na the Lord is there. Hindi aksidente. Dahil po sa dulo, alam niyo po pag nandoon na tayo sa dead end ng buhay natin, nandoon pa rin ang Panginoon. Yung akala mo na wala ka ng takas, yung akala mo nakatapusan na ng buhay mo, the Lord is there. Nandoon sa dead end. Nandoon sa wala ka ng ibang solusyon na nakikita. Wala ka ng ibang pupuntahan. Wala ka ng ibang tatakasan. Kakatagpuin ka ng Diyos. When you hit the rock bottom of your life, God is there. Amen. Amen. We can lose many things in life. Marami ang pwedeng mawala sa atin. Money, fame, comfort, gaya po sa Cebu ngayon. Diba? Biglaan, isang iglap na wala ang lahat. Bahay, pagkain, kahit ang pera wala ng halaga. Wala kang mabibilhan. Walang halaga ang pera, ang katanyagan, ang comfort. But if God's presence is there, we have everything we need. But if God's presence is there, we have everything we need. Amen. God's presence is all we need. Ang ibang mga tao takot nang pumunta sa Bogo. Nagtatakasan na, lumilikas na, umaalis na. Pero tayo na may kapayapaan sa puso natin, tayo pa mismo yung sumusuong kahit delikado. Diba? Nagsasakripisyo tayo. Gusto nating makatulong, ma-reach ang mga taong ito. Bakit? Kasi may presensya tayo ng ating Panginoon na kahit anong mangyari sa atin, payapa tayo. May kapayapaan sa ating mga puso. We have everything we need. We have everything we need. He is our peace, our portion, and our home. We can lose many things in life, but God's presence is there. But if God's presence is there, we have everything we need. Ang presensya ng Panginoon ang kailangan natin. Amen po ba? Pangako ng Panginoon, ang kanyang presensya ay mananatili sa iyong buhay. Na kahit ano man ang pagdaanan mo, na kahit ano man ang sitwasyon mo, nandiyan ang Diyos. Sige po, magpo-post ako mamaya, mga kapatid, itong 300 plus na nanonood ngayon, i-share po natin sa FB. Mag-share ako ng last na for posting para parang last hura natin sa ating pong donation drive. Then, i-share nyo na lang po. Mag-react kayo, mag-comment kayo, mag-share po kayo. Okay? So, i-share nyo po doon sa FB account ko. So, i-follow nyo na lang din po ako sa FB. Ay, yung mga naka-social media fast, at isa lang po, okay? Papayagan po natin kayo kasi ito ay, for help.
Okay, for help lang. So, mag-open kayo isang beses, mag-share lang kayo, then after nun, log out ulit. Okay? Kasi for help. Alam ng Diyos ang ating mga puso. Hindi naman kayo nandoon para mag-browse or whatsoever. Okay? So, ano pa rin natin to? Mission pa rin natin to. Sa lahat ng mga naka-social media fast, bibigyan natin kayo ng mga 5 to 10 minutes para lang po mag-share ng post po natin. Okay? Then, log out na po ulit. Okay. Praise God. So, yung ano po natin, kung naghahanap kayo ng Cash G, punta lang kayo sa profile ko, nandoon yung GC natin, nandoon na po lahat. Okay? So, mamaya ulit, magpo-post ako sa FB, mga kapatid, Blue App, then share. Okay? React, comment, and share. Praise God. So, bilang pagtatapos po, the greatest blessing is not the land, the city, or the inheritance. The greatest blessing is not the land, the city, or the inheritance. It is the Lord Himself who dwells there. It is the Lord Himself who dwells there. That's the greatest blessing we could ever have. Ang dakilang pagpapala ay ang presensya ng Diyos. Nabasa niyo po yung nag-post ako kahapon sa FB na about doon sa, hindi naman tayo right after the blessing eh. We are after the presence of God. We are after the presence of God. The greatest blessing is not the land, the city, or the inheritance. Ulitin ko, the greatest blessing is not the land, the city, or the inheritance. It is the Lord Himself who dwells there. It is the Lord Himself who dwells there. Ang hangarin natin, ang mithiin natin, ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Panginoon. Amen. So sige po, mag-end po tayo with a prayer. Hallelujah. God is good. Salamat po sa lahat ng mga tao nandito po ngayon. Napakalaking tulong ng community po natin. Sa bawat isa, of course, nagpapalakasan tayo at dumadaloy sa mga taong nangangailangan. May purpose ang Lord kung bakit tayo nandito. May purpose siya. Hindi po nagkataon lang, hindi tayo aksidente kung bakit tayo nanonood dito. No? May purpose ang Panginoon. Yes po, same number ng Maya tsaka ng Cash G. Okay? So, same number. Praise God po, praise God. Ako po ay willing vessel lang ni Lord, willing vessel. Salamat sa inyong mga buhay din na ginagamit pong patuloy ng Panginoon. Hindi po tayo magsasawa na tumulong at ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng Panginoon. True, nag-scroll ako tapos nakita ko yung live mo po, Pastor. Praise God. Praise God po. Pwede bang pakisend po dito sa sa TikTok yung yung Cash G tsaka or Maya na na number ko. Kung meron lang pong pwedeng mag copy paste. Ang sarap lang, nasa community ako na punong-puno ng love. Amen po, amen. We are blessed to have this community. Amen. Ako rin, sobrang blessed. Thank you, Jesus. So, ano ba bukas? October 7, no? So, October 7.
Magla-live ako bukas ng umaga. Basta pagdating ko sa Cebu, bahala na. Anong date ba mamaya? Okay. Ay, 7 pala. 6 ngayon. 7. Okay, sige. Hindi ata makaka-copy-paste lahat dito. I-send nyo na lang po yung number. Bawal! Bawal ba? Hindi ata pwede pala. Bawal mag-send ng number dito, no? Okay, sige, go. Uy, bawal daw, baka maban tayo. Ito, tama na. Mag-chat na lang kayo sa akin. Okay, sige, okay lang. So, chat na lang kayo sa akin. No need na to copy-paste. Mag-chat ka na lang, Angge. Chat ka sa akin dito sa TikTok. Okay? Sige. Mag-share po kayo, So, DM nyo ako dito or pwede rin sa FB, sa Messenger, Harold Nicolas Cruz. Ito, same name, Harold Nicolas Cruz. Hanapin nyo ako sa FB, chat nyo ako, then isasend ko sa inyo yung ano. Okay? So, praise God. Yun lang naman po. Mag-post ako mamaya sa FB. Okay. Tapos, let's go. Okay, for tomorrow. Okay, Cash G. Yeah, from BSU. Yes po. Matagal na ako sa graduate sa BSU. 2013. Yeah, 2013. Okay, sige po. Ako, titingnan ko po mamaya. Okay? Wow. Nagpad ba ako before? Hindi ko maalala. Alam ko nag-MD ako eh. Talaga, Camille. God bless. Okay, sige po. Before we end, let us close in prayer. Praise God po. Umabot na po again sa lahat ng mga bagong pasok, yung sa donation drive natin, umabot na po ng 34K. Palakpakan natin si Lord, 34K and counting. At bukas po ay nasa Cebu tayo, Tuesday up to Friday. Okay, to do our mission trip in Cebu. So, praise God, all for the love of God. Praise the Lord. Sige po, tayong lahat ay manalangin, dumulog sa atin pong Panginoon. Praise the Lord. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong dakilang ngalan. Salamat po sa bawat araw at umaga na pinaparamdam mo sa amin, pinaparanas mo ang iyong presensya. Wala na po kaming ibang hahanapin pa, Panginoon. Wala na po kaming ibang hihilingin pa at mimithiin ng aming mga puso, kundi palagi pong makatagpo ang iyong banal na presensya, ang iyong pagsama sa aming mga buhay at sa aming pong pamilya. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang buong araw na ito, ang buong linggong ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ma-prioritize po namin kayo the whole week. Sa unang araw ng linggong ito, salamat po sa pagkakataong makapakinig ng iyong salita, makasamba, makapanalangin sa iyo, at kiniklaim na po namin ang katagumpayan all throughout this week in Jesus' name. Kiniklaim na po namin ang katugunan ng aming mga panalangin, kiniklaim na po namin ang pagpapala, ang himala, ang pabor mo, Panginoon. Ang lahat ng mga may sakit ay pagalingin mo, ang lahat ng mga walang trabaho ay bigyan mo ng trabaho. Gumawa po kayo ng pabor in Jesus' name sa kanilang mga buhay, at ang mga naghihintay ng mga resulta ng job application nila, ng kanila pong board exam in Jesus' name, or kahit na anumang resulta, Lord, hayaan mo na maging positive po ito. Magkaroon, Panginoon, ng magandang balita, magandang resulta. Hallelujah. Ang kanilang paghihintay, maging mga naghihintay ng visa approval in Jesus' name, be upon them, Lord, in the name of Jesus. Lahat po na nag-aaral, nagtatrabaho, papunta sa work,
Cover us with your most precious powerful blood. Ang mga OFW po na nanonood po ngayon, pagpalain mo sila, bigyan mo sila ng lakas ng loob. Kapag naho-homesick sila, kapag nalulungkot sila, bigyan mo sila ng kapayapaan, ng kagaanan at kagalakan sa kanilang mga puso. Be with them in Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat maging sa lahat ng gagawin po namin, lahat ng errands namin. Sa buong araw na ito at sa buong linggong ito, pinagkakatiwala namin sa inyo. Bigyan mo po kami ng katagumpayan. In Jesus' name. Restore every family. Lahat na may mga problema, sigalot, lamat na relasyon ay patuloy mong buuin, Panginoon. Magmahalan ng mga mag-asawa, magmahalan ng mga anak sa magulang at magulang sa anak. In Jesus' name. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang bawat ministry, ang bawat churches, ang JL Pulumbuhangin, ang Body of Christ, ang Israel, ang Pilipinas, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon. At sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala namin ang lahat, ang mga tao na apektuhan ng lindol sa Cebu, ng sunog sa Davao, in Jesus' name. We are praying for our fellow kababayans dito sa Pilipinas. Panginoon, ingatan mo sila, mahabag kayo sa kanila at gumamit ka ng mga tao to reach them out, Lord. We will win many more souls for you, Jesus. Back to you, O God. Pabalik sa iyo. Gamitin mo po kami as your mouthpiece, Lord. Hallelujah. Gamitin mo po kami upang maging tinig mo at boses mo sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo lahat ng mga taong nagbigay, Panginoon, 1,000-fold in return. Nagtanim po kami sa donation drive na ito. Ito po ay pagtatanim at balang araw, ito ay aani ng higit-higit pa sa aming ibinigay. Salamat po, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat. Maghari ka, magdala ka pa ng mga tamang tao sa community na ito, sa live po na ito, in Jesus' name. Lord, salamat sa kapayapaan. Salamat sa buhay na pinagkatiwala mo po sa amin. Pangako po namin, Lord, na ibabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat at lahat ng kaluwalhatian. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen.